Hindi mapigilan ang mga luha ng 7 taong gulang na si Andrea. Hindi niya tunay na pangalan. Hindi na kasi makayanan ng kanyang musmos sa katawan ang tindi ng sakit na kanyang pinagdaanan. Putok na ang labi ng bata. Ang mga marka sa kanyang leeg, paso ng sigarilyo. Nagdanana na rin ang kanyang mga hita dahil pinaso ito ng plancha. Puro ng marka ang kanyang katawan ng mga peklat at sugat. Si Andrea ay isang musmos na naging biktima ng matinding karahasan. Yung labi mo, ba't nagkaganyan? Kinurot po. Kurot yan? Opo, bago kinukuha po ako ng martilyo. Martilyo din yan? Kwento ng kanyang tiyahin, pasado alas 10 ang gabi noong nakaraang Martes nang dalhin sa kanya ang bata. Kasi dinala yan sa akin nung driver ng tricycle at saka yung kasama yung isang hipag ko, yung bunsong anak ng biyenan ko. Tapos bubog-sarado na siya. Ngayon noong nasa akin na siya, nag-chill. Tapos ngayon, nilalagnat, dinala ko na sa ospital. Dahil sa lalat ng sinapit ng kanyang pamangkin, sinumbong na niya sa mga pulis ang pagmamaltrato sa bata. Si Andrea, pinagmalupitan pala, hindi ng ibang tao, kundi ng sarili niyang lola. Saksi si Sarah, ang 9 na taong gulang na ate ni Andrea sa mga karasang pinagdaanan ng bata sa kamay ng kanilang lola. Pag nagbabagal din po siyang maglakad, hinahabol po ni mama ng martilyo po. Tapos po pag nagbabagal, pinapalo po niya sa tuhod. Tapos po sa paa po. Minsan po yung mukha niya po sinasayad niya sa mukha, tapos po nasigaw siya. Sinasabi po yung lola ko, sige, sumigaw ka. Minsan raw sinubukan niyang pigilan ng pagmamalupit na matanda. Pero Sumasama po yung loob ko. Tapos po pag sumasama po yung loob ko, nagagalit po sa akin yung lola ko. kwento ni Sarah, hindi ito ang unang beses na napagbuhatan ng kamay ang kanyang kapatid. Maging noong kasama nilang kanilang ama sa ibang bansa, binubugbog na rin si Andrea ng kanilang stepmother. Sa sama ng loob, nakikita ni Sarah na sinasaktan na ni Andrea ang kanyang sarili. Nakita ko po siya inuuntog na dati yung sarili niya sa sa dingding po. Ayon sa espesyalista, ang pag-uuntog ni Andrea ay indikasyon ng pilit niyang binubura ang mga imahe ng pananakit sa kanyang isipan. Ipagpapalit nila yung masakit na karanasan na yun na pabalik-balik sa loob ng isipan nila dun sa physical pain na gawa ng pag-uuntog. Sagat Andres Memorial Hospital, personal kong nakausap si Andrea. Malugod namang nagkwento ang bata. Galing Hong Kong. Nalaman kong nasa ibang bansa pa lang kanyang nanay at tatay kaya iniwan siya sa pag-aaruga ng kanyang lola. Pero imbis na pagmamahal ang binigay sa kanya, mga palo at pagmamalupit ang kanyang natamo. Pinaparusahan raw si Andrea tuwing dumudumi o umiihi siya sa kwarto. Ba't hindi ka malis sa lugar na yun? Di ba sabi doon ka raw naiihi na? Opo. Ayaw po akong paalisin po. Ah, gano'n? Nung tinanong ko yung bata kung bakit siya kailangan niya tumupo sa salawal ay malapit lang ang CR, ang sagot niya natatakot siya. Kasi sinasabihan daw siya ni mama na huwag kang tatayo dyan, huwag kang alis dyan, malilintikan ka sa akin. Kaya inaabot na siya ng pupo sa salawal. Pati ang kanyang ari, nagkaroon na rin ng impeksyon. Sa tindi ng sinapit ni Andrea ayon kay Father Gus Balangkit, isang psychotrauma expert, hindi lang ang mga galos ng bata ang kailangang gamutin, kundi pati na rin ang malalim na sugat na iniwan ng karanasan sa kanyang pagkatao. Ang trauma ang dulot ng pagmamaltrato kay Andrea. Trauma, para bang sugat, no? Kasi meron tayong mga shield sa ating pagkatao, no? Meron tayong mga coping. Pero itong pangyayari na ito ay talaga nakapasok sa yung kaisipan, sa yung damdamin, sa yung ego, na you are being caught defenseless. Kadalasan masama ang naging epekto ng trauma dulot ng karahasan. Maaaring lumaki ang bata na mababa ang pagtingin sa sarili o may low self-esteem. Maaari ring maging violente siya paglaki. Ano bang resulta? Gagawa ng paraan niya na maging paglaki niya, magiging vindictive siya o revengeful. Ang indikasyon ng minamaltrato ang isang bata ay kapag hindi na siya makakain ng maayos at kapag may kung ano siyang nakikita at naririnig. Ayon kay Father Balingkit, ang mga inabusong bata tulad ni Andrea, kailangang gabayan ng mabuti ng mga espesyalista.
at ng kanyang pamilya para manumbalik ang positibong disposisyon sa buhay. Ayon sa Department of Social Welfare and Development of DSWD, kabilang si Andrea sa mahigit 60 kabataang inaabuso taon-taon sa NCR. Sa bilang na ito, may ilang bata na hindi nakakayang sitwasyon at tila bumibigay ang katawan dahil sa karasan. Isa na rito ang isa pang 7 taong gulang na bata sa Cavite na pumanaw dahil din sa pang-aabuso ng sariling lola. Sa ilalim ng Republic Act 7610, isang krimen ang pang-aabuso sa bata. Ang parusa rito ay 14 na taon na pagkakakulong. Sa ngayon, nakadetain sa kulungan ng lola ni Andrea. Sa loob ng kulungan, inamin niya sa amin na talagang sinaktan niya ang bata. Namin ko sinaktan ko, pero hindi katulad ng mga nakalabas na yan. Ganun lang po. Anong trabaho niyo po? Ayon kay Father Gus Balingkit, posibleng may mas malalim na dahilan kung bakit pinagbubuhatan niya ng kamay ang sariling apo. Ang tingin ng galit ng lola na ito, ibinaling sa bata. Ang tawag yan, displacement of anger. No? Kasi siguro yung tao na yan na talagang binubunto na ng galit niya ay wala doon. Nang tanungin ko si Andrea tungkol sa kanyang lola, Maraming salamat po, nakakulong na siya. ayon sa social worker na hawak ang kaso ni Andrea, pansamantala nilang kukup-kupin ang bata para sa debriefing at counseling pagkalabas ng ospital. Happy birthday to you. Pero ngayon, habang siya'y nasa ospital, isang munting handaan ang sinagawa ng administrasyon ng GAT Andres at lokal na gobyerno para sa kanya. Kasi talagang kahapon, ini-encourage ko siyang umupo. Masakit ang leeg niya. So sabi kong ganon, sige, tomorrow, pag-blow mo ng cake, you should be in a sitting position. And she did it. So that means, emotionally, kaya niyang i-develop back yung sarili niya. Marami ang dumalo at bumisita sa kaarawan ni Andrea. Kwento niya, first time niyang maranasan ng isang party para sa kanya. First time din daw siyang makatitikim ng cake. First time mo mag-break ngayon? Ito yung gift namin galing sa emergency. Nagdala rin kami ng muting regalo para sa kanya. Bagamat hindi siya makangiti, tama namin ang saya ni Andrea ng mga oras na yun. Kasya kaya yan? Oo, bagay na pink, ha? May bago siyang damit at bagong crayons at coloring book na tila ayaw na niyang bitawan. Tila panandali ang nakalimutan ni Andrea ang kanyang sinapit. Inaasahan lang namin na malalampasan niya ang sakit at marka na iniwan ng pagmamaltrato sa kanya. Sa tulong ng mga nagmamahal sa kanya at sa pag-aaruga ng kanyang pamilya, maibabalik ang tiwala niya sa kabaitan ng mga tao, lalo na ng tiwala niya sa kanyang sarili. Kung may kilalang batang inaabuso, baring tumawag sa DSWD hotline 561-8321, local 300 hanggang 304. Noong nag-umpisa ako sa telebisyon, hindi itinatago ang muka at pangalan na maraming batang nasa alanganing sitwasyon. At kakaunti pa lang ang mga ahensyang pumapansin sa kalagayan nila. Kaya't masasabing kahit papano, meron na ring nagbago. Pero marami pa ang magagawa para ang bawat bata ay maging larawan ng kaunlaran. Ako po si Howie Severino at ito ang Sine Totoo.